Hey mga brods, alam naman natin na ito pong si Coach Leo Austria ay bumalik na nga dito sa SMB. Pero alam nyo ba mga kabrods, minamata na ng SMB ito pong si Berto Robert Bolick simula nung nabalik dyan si Coach Leo Austria. Kasi dati pa yun mga kabrods, nung head coach pa dyan si Coach Leo Austria ay talagang minamata na niya ito pong si Berto Robert Bolick. Kaso nga lang naunahan siya nung nandito pa sa Northport. Ito pong si Bolick, naunahan sila ng NLEX Road Warriors. Pero kamakailan lang nakalaban nga ng SMB ito pong NLEX Road Warriors. At dito na nga hindi nila in-expect na gagawa ng 30 puntos pataas ito pong si Berto Robert Bolick. Siya nga ang pumatay sa SMB mga kabrods dahil sa mga clutch try neto and clutch 4 points. And yun din yung isa sa mga nagustuhan nila kay Berto. May puso at may determinadong manalo every game. So magandang future nga ito para sa SMB at magandang katambal ito neto po ni CJ Perez in the future. So yan nga ang nakikita nila kay Berto, hindi lang pala sa Gilas Pilipinas kaya niyang gawin yon. Dati 'di ba nung FIBA World Cup, maski na sa PBA naging consistent na ito pong si Bolick. So kahit anong kupunan mapuntahan nito, talagang siya yung nagiging leader. At hindi pa dyan, palagi talaga itong seryoso every game mga kabrods. Hindi ito papatalo basta-basta ito pong si Bolick. Nagkataon lang talaga yung mga teams nito ay talagang hirap siyang tulungan. Kaya 'di ba, grabe rin ang mga performances nito pa ni Bolick sa mga every game nito. Kaya ang ganda nito, kung makuha ito ng Beermen ay talagang magkakaroon ng championship talaga ulit ang Beermen kung makuha nila ito pong si Bolick. Ngayon mga kabrods, may iniisip naman ang Beermen. Kung ito pong si Bolick ay gusto nilang makuha at alam naman nilang nasa NLEX na ito poder ng MVP group, ito na nga, may problema sila dahil ang taas na nga kasi na ngayon ng value ni Robert Bolick. Siya na nga superstar dyan and face ng franchise ng NLEX Road Warriors. So pinag-iisipan nila sino ba ang kanilang bibitawan. Gusto nga nilang bitawan si Jeron Teng para kay Robert Bolick. Pero hindi nga sapat yun mga kabrod. Siguro nga kung i-add pa nila si Mo Tautua, pwede pa. Or mga draft picks, mga future first rounder ng SMB, pwede pa mga kabrods. Kaso di natin alam kung papayag ba talaga NLEX Road Warriors pagkatapos ng mga performances na pinapakita ni Robert Bolick this season mga brods. Pero yun na, SMB na yan, napakaganda ng lineup niyan. Pero si Berto lang pala ang papatay sa lineup ng Beermen. Kaya bigla itong nagustuhan, maski nga yung lahat ng mga coaching staff dito sa SMB nagulat sa pinakita ni Berto Robert Bolick. Dahil matapang na player, seryoso kang maglaro, focus sa laro mga kabrods. Talagang yung mindset nito is W. So mga kabrods, skill set din nito maganda. Shooter na, consistent na scorer mga kabrods. So depensa okay rin naman kahit papano. At isa pa dito, yung kanyang vision sa courts dahil maganda rin talaga na maestro ito pong si Robert Bolick. So kaya niya gumawa ng play at kaya niya mag-adjust ng play mga kabrods para nai-involve din yung kanyang mga teammates dahil hindi naman talaga isang player lang ang basketball, diba? Kailangan i-maximize mo rin yung talent nila para hindi ka mahihirapan manalo every game. Kaya mapa-assist, mapa-points, mapa-defense, rebound, maasahan mo ito pong si Robert Bolick. Kaya nga mga brods, ay ito na, planado na ito ng Beermen. Lalo na't bumalik na ito pong si Coach Leo Austria, dito na naman uungol ito pong mga reports kay Robert Bolick mga brods. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, Robert Bolick to SMB dahil nandyan na si Coach Leo Austria. So dito naman po tayo sa kabalang balita naman natin mga brods. Mamaya na nga maghaharap ito pong undefeated na Barangay Nebra San Miguel versus the Hong Kong Eastern mga kabrods, yung pangalawa naman sa standing ngayon sa PBA. So exciting ito dahil ito pong Hong Kong Eastern ay isa ito sa mga malakas talaga na team ngayon sa PBA, ito pong guest team na ito. Kaya masusubukan ito ng Ginebra na may Jetroy Rosario na. Pero mga brods, may hirapan talagang Ginebra kung wala silang dalawang 6'7" na injured. So ito na nga mga brods, ayon din sa mga balita and reports natin, maski si Miss Apple David, sinabi na rin ito sa courtside report. And ito na nga mga brods, Jamie Malonzo. Yes, binabalita na nga na ito pong si Jamie Malonzo
Naalam naman natin nagkaroon ito ng calf strain injury mga kabrods. Bali-balita nga napapalapit na ng papalapit. Ito pong pagbabalik ni Malonzo dito po sa Barangay Ginebra roster mga kabrods. Dahil i-activate na nga sila ni Isaac Go and Jeremiah Gray. So magandang sign nito para sa Barangay Ginebra San Miguel. Ngayon maraming mga fans na umuungol ngayon na ito pong si Jamie Malonzo ay babalik na nga mamaya against Hong Kong Eastern mga kabrods. Well, wala pa naman tayong maayos na report dito kung talaga maglalaro ito mamaya. Ito pong si Maya dahil every warm-up ng Barangay Ginebra San Miguel ay gusto nga daw talaga na itong maglaro na. Ang kaso nga lang, hinihintay natin yung green light ng doktor na ito po ni Jamie Malonzo para maglaro ito sa Ginebra. Biruin nyo yan, ang ganda ng kombinasyon na ito mga brods. Jamie Malonzo and Jetroy Rosales pag nagsabay, ang ganda tignan, di ba mga kabrods? Dalawang wing na matatangkad na 6'7" athletic pa. So malaking bagay talaga ito pong si Malonzo kung makabalik ito mamaya against Hong Kong Eastern mga kabrods. So malaking tulong ito, baka magiging undefeated pang Ginebra kung sakaling maibalik nila ito mamaya mga kabrods. Lalo naman natin yung mga ginagawa ni Malonzo sa table, di ba? Scoring, defense, rebounding, clutch na player mga kabrods. Yan yung mga binibigay ni Malonzo, kaya malaking bagay kung makabalik talaga siya. Pero yun nga, titignan natin mamaya kung talagang magsusuot na ito ng Ginebra jersey. So dito rin naman tayo mga kabrods, isa rin sa mga ibabalik na nga daw mamaya ayon din sa reports. Ito pong si Jeremiah Gray. Yes, ito po kasing si Maya, alam naman natin na injured ito sa kanyang knee. So ACL ulit mga kabrods. Pero ito na, ang tagal na rin paghihintay. Ito na nga pong si Jeremiah Gray, mukhang babalik na nga daw mamaya mga brods. Kung tutusin, dapat nga last season pa bumalik ito pong si Maya. Siguro nga hindi pa ito binigyan ng green light ng doktor niya, kaya hindi ito nakapaglaro last season mga kabrods. Pero ito na nga, babalik ito pong si Jeremiah Gray. Siguro nga mamaya na mga kabrods against Hong Kong Eastern, pero wala pa naman din tayong kasiguraduhang report na talagang maglalaro na itong dalawang ito mamaya mga kabrods. Exciting din naman talaga kung makabalik sila. Dahil malaking tulong ito, dahil hindi rin naman basta-basta yung makakalaban nila yung Hong Kong Eastern, yung guest team dito sa PBA. Diba? Kayang rin mag-championship round yung mga yan. Kaya malaking tulong kung maibalik nila ito pong si Jeremiah Gray. Grabe rin naman kasi mga skill set din ng dalawang wing na ito. Halos parehas lang din sila yung naibibigay sa team. Shooting, scoring, rebounding, defense mga kabrods. Yan yung mga naibibigay ng dalawang athletic na forward na ito mga kabrods, lalong lalo na yung Jamie Malonzo. Ngayon yung kay Isaac Go, hindi pa rin natin alam kung talaga makakabalik siya, pero ayon din sa balita, malapit na. Well mga kabrods, ayon din sa reports natin, it's either mamaya or before Christmas, and after Christmas pwede na silang bumalik sa 2025 dahil next month na rin naman yung next year, diba mga kabrods? Kaya dito, komento mo na opinion mo dito mga brods kung talaga bang dapat nang ibalik ng Ginebra ito pong si Jeremiah Gray and Jamie Malonzo mamaya, or wag muna, baka mabinat at magpagaling na lang muna ng 100%. Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights, yun lang. I'm out.